Umiling si Shibuya nang marinig ito, hinahanap kita dahil pinahahalagahan ko ang iyong mga kakayahan at umaasa akong maglilingkod ka sa akin. Handa akong palampasin ang pagkabigo ng misyon ng Evil Sky Pavilion, ngunit hindi mo dapat kinuha ang Precious Zen Robe. Pagkatapos sabihin ito, pinitik niya ang tasa ng alak mula sa kanyang kamay. Ang tasa ng alak ay gumuhit ng isang perpektong parabola sa hangin at nahulog sa kalye. Naunawaan ng mga miyembro ng Darknet na nakatago sa malapit ang senyales at nagpakita sila. Ang buong pribadong silid ay nabalot ngayon ng isang espesyal na enerhiya. Nanlamig ang mga mata ni Ye Jisheng, at nanginig ang kanyang mahabang espada. Biglang nagbago ang mukha ni Lo Kiping, at sa isang padyak ng kanyang mga paa, tumalon siya palabas ng bintana na parang kidlat. Kasabay nito, dalawang figure na nakasuot ng abong balabal ang sumalakay mula sa kabilang panig. Bihasa sa pagtakas, si Lo Kiping ay dumula sa mga bubong na parang igat. Nagulat na tumingin si Ye Jisheng, tunay na karapat-dapat na maging isa sa 5 rats. Nanatiling kalmado si Shibuya, nakaupo na parang walang nangyari, maaari ka nang magpatuloy. Sumagot si Ye Jisheng, masusunod po. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang silindrikong bagay mula sa kanyang baywang, sinindihan ito, at inihagis palabas ng bintana. Agad na bumulalas ang isang matinis na sipol at isang bilog ng liwanag, at sumabog ang mga paputok sa langit, na bumubuo ng hugis ng 2 kutsilyo sa kusina. Nang makita ang pattern na ito, agad na napahiya si Ye Jisheng, pasensya na, mali ang nakuha ko. Mabilis siyang kumuha ng isa pang silindrikong bagay at sinindihan ito. Sa pagkakataong ito, ang mga paputok ay bumuo ng hugis ng isang nakangiting maskara sa mukha. Huminto ang mga naglalakad at mga mamamayan sa mga kalye para manood. Ilang pangkat ng mga cultivator ang gumalaw sa mga kanto, hindi nila pinuntirya ang mga ordinaryong tao ngunit organisado at sistematikong tumungo sa iba't ibang lokasyon. Nagkagulo ang Upper Prime City. Nagtago sa isang sulok ang isa sa 5 rats. Nanunood sa itaas, Shibuya, maghintay ka lang. Pagkasabi niya nito, nabangga ni Lo Kiping ang isang tao. Isang lalaking nakasuot ng kakaibang kasuotan, na may makapal na bigot, ang humawak sa braso niya. Binangga mo ako, huwag kang hamarang sa daan, umalis ka na. Sa isang kaluskos, naglapat ng lakas ang lalaking kakaiba ang pananamit, at naramdaman ni Lo Kiping na parang nababali ang kanyang braso. Mabilis na humingi ng paumanhin ang lalaking kakaiba ang pananamit, pasensya na, hindi ko sinasadya. Parang maiiyak si Lo Kiping, hindi siya tanga at natural niyang alam na walang ordinaryong tao ang makakadurog sa isang cultivator na dumaan na sa quenched body realm ng walang kahirap-hirap. Wala nang oras para makipagtalo, dahil malapit na siyang maabutan ng mga humahabol sa kanya. Tumalikod siya para tumakbo, ngunit matigas siyang hinawakan ng lalaking kakaiba ang pananamit, ayaw siyang bitawan. Madilim ang mukha ni Lo Kiping, kuya, bitaw na, bilasan mo. Nang makitang ayaw siyang bitawan ng kabilang partido, basta na lang siyang bumunot ng isang punyal at direktang sinaksak ang lalaki. Nanlaki ang mga mata ng lalaking kakaiba ang pananamit, at mas humigpit pa ang hawak nito. Sa isang kaluskos, nadurog ang buong braso ni Lo Kiping. Sumigaw sa sakit si Lo Kiping, gustong gumalaw ngunit hindi niya magawa. Gaano man kahirap ang paghila niya, hindi niya maigalaw ang kanyang braso, at hindi rin siya makalakad. Salamat po, matapang na tao, sa iyong pamamagitan. Isang cultivator na nakasuot ng abong balabal ang dali-daling lumapit nang marinig ito. Habang ikinaway ng lalaking kakaiba ang pananamit ang kanyang kamay, wala yan. Maaari ko bang itanong ang pangalan ng matapang na tao? Nakatulong ka sa paghuli sa magnanakaw na ito, pupunta ako para magpasalamat sa iyo sa ibang araw. Hindi na kailangan, panimula ng lalaki, Ri ang apelyido ko. Habang sinasabi niya ang salitang, Ri, humakbang sa hangin si Ye Jisheng, na inaalalayan si Shibuya, at dahan-daang bumaba. Si Lo Kiping, na tumutulo ang luha sa kanyang mukha, tiniis ang sakit sa kanyang braso at nagsalita, matapang na tao, pag-usapan natin ito. Tumugon ang lalaking kakaiba ang pananamit ng isang sampal, wala akong dapat pag-usapan sa iyo.
Pagkatapos bumaba ni Shibuya, nagpakita siya ng isang mahinang ngiti. Fourth elder brother, bakit ganitong kasuotan? Fourth elder brother, nagulat ang mga cultivator na nakasuot ng abong balabal sa magkabilang panig. Maaari bang si Ming Shiren ito, ang pang-apat na disipulo ng Evil Sky Pavilion? Nang mapagtanto niyang nakilala siya, inalis ni Ming Shiren ang kanyang pagkukunwari. Seventh elder brother, nakilala mo pa pala ito. Tumingin si Shibuya kay Ming Shiren, na nagbalat kayo bilang isang lalaking kakaiba ang pananamit, at bahagyang ngumiti, nang uuyam, hindi marami ang nangangahas na gamitin ang apelyidong Rai, araw. Hindi na nagtagal si Ming Shiren doon, hinawakan ang kamay ni Lu Qieping at buong pagmamalaking nagsalita. Seventh elder brother, nahuli ko ang daga na ito para sa iyo, hindi mo ba ako pasasalamatan? Tumango si Shibuya, salamat po, fourth elder brother. Si Lu Qieping, na natakot, ay bumagsak sa lupa, kuya, maawa ka na po. Tinitigan siya ni Ming Shiren, nagnakaw ka sa Evil Sky Pavilion ko tapos magmamakaawa ka pa ng awa. Asa ka pa, nakikiusap na tumingin si Lu Qieping kay Shibuya, kaming 5 rats ay walang away o sama ng loob sa darknet ninyo, isasantabi pa namin ang aming bayan. Tao ang gumagawa ng mga patakaran, hindi ba natin ito mapag-uusapan? Si Ming Shiren, sa isang malalim at nagbabantang tinig, ay nagsabi, hindi ako miyembro ng Darknet, anong mga sirang patakaran ang sinasabi mo sa akin? Kumunot ang noo ni Ming Shiren at nagtanong, nasaan ang precious Zen robe? Si Lu Qieping, na tinitiis ang sakit, ay sumagot, wala po sa akin. Nakipagkita lang po ako kay Master C, at mula ngayon, hindi na po ako makikialam sa mga bagay ng Evil Sky Pavilion. Pakiusap, patawarin niyo na po ako. Pagkatapos magsalita, sinipan ni Ming Shiren si Lu Qieping at binali ang kanyang binti, sino ba ang kasama mo? Patawarin ka, wala kang silbi. Pagkatapos ay itinapon niya ito kay Ye Jixing, bantayan mo ang dagang ito. Mayroon akong ilang bagay na dapat ayusin sa iyong amo. Tumayo si Ye Jixing na may hawak na espada sa harap, ginoong pang-apat, patawarin niyo po ako ngunit hindi ako maaaring sumang-ayon sa inyong kahilingan. Nang makita ito, si Ming Shiren, na walang ekspresyon, ay bumigkas ng isang salita, umalis. Nawalan na siya ng pasensya pagkatapos ng ilang paghaharap. Mahinang nagsalita si Shibuya, Jixing, tumabi ka. Sumunod si Ye Jixing sa isang tango, at mabilis na tumabi. Si Shibuya, na nakapamaywang, ay lumapit kay Ming Shiren, fourth elder brother, samahan mo ako sa itaas. Bakit pa tayo magkikita? Wala rito ang second older brother ngayon, walang magpoprotekta sa iyo. Marahil pagkatapos mong marinig ang sasabihin ko, maaaring magbago ang isip ng fourth elder brother. Hindi ako makikinig kung gayon. Alam kong mahusay kang mangakit ng mga tao. Sinasabi mong nawala na ang lahat ng iyong kapangyarihan, ngunit ang iyong mga tauhan ay napakatapat pa rin sa iyo. Anong uri ng gayuma ang ipinakain mo sa kanila? Ang lalaking bumunot ng kanyang espada kanina, interesado bang sumali sa Evil Sky Pavilion? Ay nako, hindi ka kwalipikado. Huwag na lang. Si Ye Jixing, nang marinig ang mga salita ni Ming Shiren, ay nagkaroon ng malaking tandang pananong sa kanyang noo. Pagkatapos ay sinabi ni Shibuya, kahit ang aking older brother ay alam na nawala ang aking kapangyarihan, paano ko kaya hindi magkakaroon ng ilang paraan ng proteksyon sa sarili? Habang nag-uusap ang dalawa, lalong tumindi ang kaguluhan sa kanilang paligid, at papalapit at papalakas ang mga tunog ng labanan. Ang ilang mga lumilipad na cultivator ay dinala na ang labanan sa himpapawid. Nagtaka si Ming Shiren, bakit biglang naging magulo ang Upper Prime? Nagsalita si Ye Jixing, ginoong pang-apat, sa totoo lang, mayroon kaming 3,000 kapatid sa Upper Prime City. Hindi humanga si Ming Shiren, tinatakot mo ba ako? Puro lang kayong maliliit, wala akong pakialam sa inyo. Seventh elder brother, makikinig ako at titingnan ko kung ano ang mga kawili-wiling bagay na maaari mong sabihin. Pagkatapos sabihin iyon, sumunod siya kay Shibuya papasok sa Longwind Tavern. Nagharap ang dalawa, at unang nagsalita si Shibuya, alam kong darating ka,
ngunit nagpakita pa rin ako sa Upper Prime City. Alam mo ba kung bakit, elder brother? Paano ko malalaman? Hindi ako uod sa tiyan mo. Magulo ang Upper Prime, at tiyak naguguluhin ni General Xiang na nagbabantay dito ang kanyang sariling mga porma sayon. Ano ba, talaga ang sinasabi mo? Fourth elder brother, kung sasabihin ko sa iyo, papayagan mo ba akong umalis? Sa tingin mo ba nasa posisyon kang makipagnegosasyon? Tumugon si Siwuya ng isang nagpapakumbabang ngiti. Maaaring hindi ka maniwala, ngunit pumunta ako sa Upper Prime City para tulungan ang ating amo. Humihina ang kapangyarihan ng harang ng Evil Sky Pavilion, at ang mga matuwid na sekta ay mahigpit na nagbabantay. Ang aking mga tauhan ay nakakalat sa bawat sulok ng mundo, at nakatanggap ako ng maaasahang impormasyon na ang palasyo ay nag-oorganisa ng isang walang kap-oras na pagkubkob laban sa Evil Sky Pavilion. Sinabi ni Siwuya ang mga salitang ito sa isang napakatahimik na tono, at may ekspresyon na nagsasabing maniwala ka man o hindi. Walang pakialam na umiling si Ming Shen, ilang pagkubkob na ba ang hinarap ng Evil Sky Pavilion noon. Halina kayo, papatayin namin ang lahat ng darating. Humigop ng tubig si Siwuya ng dahan-dahan at lumunok. Inaamin kong matalas pa rin ang ating amo, kaya mo bang pigilan sila magpakailanman? Alam nating pareho ang totoo, bakit natin lalikoan ang ating sarili? Isantabi na ang pinagsamang atake mula sa nangungunang 10 matuwid na sekta, si Chen Zhu mula sa Crossing the Sky River, ang 10 mangkukulam ng Tangze Town, at ang malaking porma sayon sa Lotus Platform, lahat ay tumuturo sa palasyo. Isang moli pa lang ay sapat ng sakit ng ulo para sa Evil Sky Pavilion. Kamakailan, masyadong naging kapansin-pansin ang Evil Sky Pavilion, at ang karaniwang nagkakasalungat na mga puwersa sa loob ng palasyo ay nagsisimula ng magkaisa ang kanilang mga pananaw. Hindi pa man 5 taon, masisiguro mo ba na sa loob ng 2 taon, ang Evil Sky Pavilion ay mananatiling kasing glorioso ng ngayon? Kumunot ang noo ni Ming Shen dito, huwag na muna nating alalahanin ang hinaharap. Ngumiti si Siwuya, hindi ko ito ipapaliwanag sa iba, ngunit ikaw ang aking elder brother, at dapat akong maging tapat sa iyo. Bukod dito, matalino ka, kaya ko ba talagang lokohin ka? Huwag mo akong bulahin. Sa panahon ngayon, ang nangungunang 10 matuwid na sekta ay hindi na katulad ng dati, nawasak na ang Clarity Sect, at ang Orthodox Sect ay bahagyang pinananatili ni Zhang Yuanshan. Ang 5 sektang Budista ay laging mas gustong umiwas sa gulo. Sa kakayahan ng amo, hindi sila mangangahas na gumawa ng kaguluhan sa loob ng ilang taon. Hindi katulad ng nangungunang 10 matuwid na sekta ang palasyo. Alam mo ba kung ano ang nagpatatag sa dinastiyang Great Flame hanggang ngayon? Malinaw ang sagot. Kung mas mahina ang kapangyarihan ng palasyo kaysa sa nangungunang 10 sekta, kung gayon ang mga pinuno ng mga sektang iyon. Sana ay nakikialam na sa mga usapin ng korte kung hindi sila masaya, na nagdudulot ng kaguluhan noon pa man. Bahagyang hindi makapaniwala si Ming Shen, talaga bang ganoon kalakas ang palasyo? Mahusay na nagsalita si Siwuya, alam mo ba kung ano ang pinakaaakit sa puso ng mga tao sa mundong ito? Kapangyarihan, kayamanan, kababaihan, pagsasanay, mga pamamaraan, reputasyon, mga kayamanang minsan lang sa buhay, kahit ang buong mundo.